Okay, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu ya dzal jalali wal ikram. Allahumma innana nas'aluka an taghfir lana dhunubana wa barik lana fi ijtima'ina hadha ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, siguro nabigla kayo ngayon dahil lalo na yung mga sumusubaybay, bakit napaaga yata tayo? Kasi di ba ang oras natin dapat alas 3 ng madaling araw hanggang 3:30 dyan sa Pinas. Dito naman sa Saudi Arabia, nagsimula tayo ng 10 o'clock hanggang 10:30. That is the daily na ating programa sa Ramadan series natin. Ngayon, gusto kong ipabatid sa lahat na pag-araw ng, ano bang araw ngayon mga bata? Pag-araw po ng Thursday, ito yung araw natin sa ating pamilya. Sa aking pamilya, sa aking mga anak, para turuan sila ng mga turo ng Islam. At ito yung Quran na pagtuturo. So, ngayon po ay dahil sa kailangan natin na dapat natin ito ituloy-tuloy. So, dahil siyempre pag family lecture ito, dapat 1 oras. So, hindi sapat yung 30 minutes. Kaya napahaga namin para inshallah kakayanin natin, sana matapos natin hanggang 10:30. So yun po yun, every Thursday. At pag every Tuesday din, pag Tuesday, Tuesday, ganun din na magsisimula tayo, sasabihin ko dun sa mga estudyante natin sa Al-Fanar o dun sa mga kapatid natin, doon sa sumusubaybay na meron kaming pag-aaral sa Zoom, di ba? Sa Google Meet yun. Yun yung talambuhay ng Propeta Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam. At ito naman ay aming itutuloy, inshallah, every Tuesday na magsimula kami ng 9:30 hanggang 10:30. Oo, tama. 9:30 hanggang 10:30, which is 1 oras din. Dahil alam po natin ang bawat isa sa atin ay busy. Yung iba nagbabasa ng Quran, yung iba mayroon ng ginugugol para sa Ramadan. So, huwag po tayong magkait sa ating oras. Nagamitin lahat ito sa ikabubuti ng bawat segundo at oras na para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, mapayapa at mapalad at maswerte tayo na ngayon ay buhay pa at tayo ngayon ay inabutan sa buwan ng Ramadan na ito. Kaya mga kapatid, samantalahin po natin ang bawat oras natin sa buwan ng Ramadan, gamitin ito para sa Allah, gamitin para sa pagsamba, pagpuri, panunumbalik at paghingi ng kapatawaran at pagbabago. Wallahi, oras na pagbabago. Kung hindi tayo magbabago, kailan pa tayo magbabago, di ba? Lahat tayo kailangan po magbago. Alam natin kung saan tayo nagkamali, alam natin kung saan tayo nagkakasala, alam natin kung saan tayo mahina, marupok at mahina. So it's about time for us to change ourselves. Nowadays, especially in this very blessed month of the holy month of Ramadan. So ngayon, mga wata, ang aking oras sa inyo ay para sa Quran. Okay? So ito, mag-hi muna kayo. Ay, astaghfirullah, wag hi. Magsalam kayo sa ating mga taga subaybay. Okay? So salam kayo mga wata. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. O natatandaan nyo po itong mga ito. Dati mga bulilit lang yung mga yan. Maliliit na sila. Pero ngayon, hindi na. Mas matatangkad na sila kaysa sa akin. Mujahid, kumusta ka? Ano? Ayos na naman. Marwa, ikaw? Kaifa haluki? Bikhair, alhamdulillah. Wa Marjana, kaifa ant? Alhamdulillah, kwayis. Alhamdulillah, kwayis. So, alhamdulillah. Nakasubaybay lang dyan yung aking mahal sa buhay, ang aking asawa. Mashallah. Salam ka dyan. At sana ikaw ay nasa mabuting pangangatawan. Alhamdulillah. Okay, so ngayon, simula tayo. Bago natin simulan ng lahat, bakit ko nga ba napili itong buwan na, ang topic po natin ngayon is about Quran.
Okay. So, bakit ko, siguro, ngayon, hindi ko alam, ngayon lang pumasok kasi sa isip ko na dapat ang ating topic ngayon is Quran. So, bakit kaya Quran? Let me ask you, Mujahid, why did I choose that today I will be going to explain to you about what is Quran? Do you have any idea, Mujahid? Tell me. Guess. Pwede manghula. Free kayo na manghula. Walay problema. Di ba? Mahilig ka naman manghula eh. Di ba? So ngayon, patunayan mo na magaling ka manghula. Which is, ang panghuhula sa Islam, haram. Bakit? Yes. Nanghula-hula ka. Tapos at pabibilib mo yung mga tao. Hindi pwede. Yung think mo lang, pwede. Yung siguro, ganun, isip ko ganyan. Bakit kaya? Because it is Ramadan. Therefore, what is the connection of Quran in the month of Ramadan? Sige nga. Di ba? Tama. Ano ang koneksyon ng Quran sa buwan ng Ramadan? Sa buwan na ipinagpala na ito. Marwa. Bakit? Bakit? What is the connection of Ramadan? I mean, the connection of Quran to the month of Ramadan. What is the connection? Siguro, kasi, arewata, pamamaginig ka man. Kasi, ang buwan ng Ramadan ay dito bumaba ang Quran. I know, inimantirang pankatano din. Ano kayo, may lukas? The connection is that because the month of Ramadan, this was the month where the Quran was revealed to Prophet Muhammad, where the words of Allah came down to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, ano nga ba ang ibig sabihin ng Quran? Anong ibig sabihin ng Quran? Ayon sa mga pantas, ang sinabi nila tungkol sa Quran, ito yung salita ng Allah. The perfect words of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Salita ito ng Allah at hindi ito nilikha ng Allah dahil ito ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nang ibig sabihin ng Quran ay lugatan tushtaqu kalimatun Quran minal masdar qara'ah wa asluhu minal qara' bima'na al-jam' wa dhamma. Ano ibig sabihin nun? Ang Quran ay hinango ito sa root word na salita na Quran. Nang ibig sabihin niya, yung masdar, the root word, ay ito yung kara. Nang ibig sabihin ng kara, wa asluhu minal kara, nang original niya al-kara, ay ito yung bima'na al-jama. Ito yung pinagtipon. What is the other term for pinagtipon sa English? Pinag-combine. Okay? Pinag-isa. Wadam. Pinag-isa. Isa sa meaning niya ay qara'a, meaning to recite. Okay? Warad tilil Qur'ana tartila, to recite. Bigkasin. Yung iba, ito ang ibig sabihin niya dito ay pinagtipon, pinagkaisa, pinag-combine. Wasumiya bidhalik Qur'anan Qur'ana li'annahu yajma'ul ayat was-suwar wa yadammu ba'duha ila ba'd. At ito daw ay tinawag na Quran dahil pinagtipon at pinag-isa at pinag-combine ang mga kabanata at ang mga yung mga talata sa Quran. Pinag-combine sila. Ang Quran, yung mga salita ng Allah, we have the 114 chapters of the Holy Quran, di ba? Nandiyan yung Fatiha, the first chapter, nandyan yung Suratul Baqarah, at nandyan yung, Masya Allah, marami po tayong mga kapatid na talagang ngayon nakipag-unanan. Mayroon na akong isang estudyante, sabi niya, Ustad, ngayon na po ako, nandito na ako ngayon sa Suratul Nisa. So, ang bilis niya, nagbasa, nasa Suratul Nisa na siya. So, ibig sabihin, ito yung oras, ito yung pagkakataon na dapat na natin makipag-unahan na magbasa sa Quran. Kasi napakalaki ng gantimpala ng pagbabasa ng Quran, lalong-lalo na sa buwan na ito, buwan ng Ramadan. Okay? So, ibig sabihin,
dito rin kasi daw, sumiyal Qur'ana lianna jama'a bidamma bainal ayat was suwar wal ahkam wal qisas wal ibar. Dito kasi pinagtipon-tipon ang anuman ang mga patungkol sa mga history, istorya ng mga naunang propeta. Dito rin yung patungkol sa akida, yung doktrina na paniniwala sa nag-iisang Diyos, ang patungkol sa Kanya. At dito rin yung mga patungkol sa araw ng paghukom, yung mga paniniwala sa ilmul ghaib. Dito rin yung sharia ng Allah. So lahat nandito pinagtipon-tipon. Kaya ang sinasabing Quran ay lahat na nandito ang kumpleto na patungkol sa kahapon, yung ngayon, at yung sa susunod pa na mga mangyayari pa lamang. At dito yung mga ahkam, yung mga alituntunan, mga sistema at batas na itinalaga ng Allah at ang doktrina at lahat ng patungkol sa isang para tayo ay magabayan. Isipin nyo, without Quran, we will never be guided. Without Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who was the one who brought the Quran, we will never be guided. Because of the Quran and because of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam became an instrument para sabihin sa atin ng Quran na bumaba ito. Kaya ang ibig sabihin, mama'anal Quran istilahan. What is the meaning of the Quran istilahan? Ito yung how the ulama defined the Quran in the clear definition, di ba? Ngayon, ang sabi nila, yung istilah, pag sinabing istilah sa Arabic, ito yung paano ma-define. You know, di ba sa inyo nag-aral kayo sa English, di ba? Minsan sabi ng teacher, okay, define what is science. What is science? Huh? Anybody who can remember what is science? Marwa. You're laughing at me. Marwa. What is science? Science is a study of... Hoy! Science is a study of a science? Huh? What? Mujahid. Napur lagi inyong mga grado. Uy, gikan na mo diha sa sa elementary pa yan. What is science? Oh, what is history? History is the study of written records of the foils of the past, records of the past generation. Ganyan. O anong Pilipino? Tagalog. Philippine literature. Basta, mayroong mga definition yan di ba? Okay. So, ngayon, kung anong definition, ano rin ang definition ng Quran? Of course, there is the definition of the Holy Quran. Yung mga pantas, ang sinabi nila sa definition ng Quran is, huwa kalamullah al-munazzal ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal mu'jaz bilafdhihi al-muta'abbad bitilawatihi. Masya Allah. Wal manqulu bitawatur. Tingnan nyo, ganda ng ito yung pag-define lang ng mga pantas. Although there are so many other definition of some scholars, pero mutakarib, halos magkakapareha sila lang sa mga pag-define nila. Ibig sabihin, ito daw ang salita ng Allah na bumaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-munazzal ala nabi. Okay? It was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mu'jiz bil lafz, at ito ay mga mirakulo. May mga mga miracles of the words of Allah. Nakakamangha, okay? Nagbibigay ng gabay sa atin lahat. Kasi hindi lang basta bumaba yung Quran. Kasi isipin nyo, ang Quran, ang tumanggap lang dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tayo bilang tao. Kasi kung ang Quran, law anna al-Qur'ana anzala alal jibal la ra'aytahu mutasaddian min khasyatillah. Makikita ninyo na ang mga bundok na ito ay matutunaw dahil sa sobrang takot nila sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagiging mabigat, sagrado ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. But because of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the man who is the most beloved to Allah subhanahu wa ta'ala, so siya dito tumanggap at siya ay binabaan ng Quran. Al-mu'jiz bilafdi, ito yung nakakamanga ng mga salita ng Allah. Wal muta'abbad bitilawati, ibig sabihin kung ano yung salita ng Allah, ito ay isang uri ng pagsamba sa Kanya, bitilawatihi, meaning if you read the Quran, you will be rewarded. Did you get the point? Al muta'abbad bitilawati
When you pray, now, I'm going to ask you a question. When you pray, for example, just a moment ago, we came from the masjid, right? So, anong binasa ng imam? Ha? Quran. Nothing else. Nagbasa siya ng hadith? Mujahid? Hadith Qudsi? Nothing. No hadith, no words of the Prophet Muhammad, no even hadith Qudsi, because the hadith Qudsi is also a word of Allah that was revealed to Prophet Muhammad, and Prophet Muhammad relayed to us. This is the hadith Qudsi, okay? Words direct from Allah subhanahu wa ta'ala and given to Prophet Muhammad. Maybe he saw it in a dream, or maybe the Prophet sallallahu alaihi wasallam received it directly from Allah subhanahu wa ta'ala, sometimes with Jibril, sometimes not with Jibril, but kasi siya ay hindi siya perfecto. Kasi may mga salita na hadith Qudsi na daif, weak. Unlike the Quran, is a perfect word of Allah. Di ba? Kung ano nandito ngayon na binabasa natin, ang Quran ay ito yung magsisimula sa Suratul Fatiha at ito ay magtatapos doon sa Suratul Ikhlas. No, Suratul Nas. Yes. Ya ay ano? Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas. Sila mamaya. Ready kayo. Dahil gusto ko magbasa kayo mamaya ng Quran. Okay. So ito daw yung ang salita ng Quran, pag binasa mo, mayroon kang gantimpala sa Allah dahil ito ay uri ng pagsamba. You see? Subhanallah. One of the beauties of Islam is that when you memorize some parts of the Holy Quran, when you walk, when you are waiting for something, when you are thinking of something, and you memorize it, or you review it, ariwata, pag nagre-review ka, mayroon ka ng gantimpala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi na kailangan kunin mo na yung Quran at basahin mo pa. Pero kung kukunin mo ang Quran, where is the Quran? Where is the Quran? Let me have it, Mujahid. Pag kinuha nyo po ang Quran, kasi siyempre mas'alatul fiqhiyah din to, ano? Pag kinuha natin ang Quran, let me have it, Mujahid. Kasi marami pong nagtatanong dito sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatid na mga bago papasok sa Islam. Ito po ang Quran, salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag ito ay hinawakan mo, kailangan ang lalaki at babae ay sila ay nasa tahur. Ang ibig sabihin ng tahur ay nasa ablution sila. Yes, okay? Kailangan mayroon tayong ablution. Kasi hindi natin pwedeng hawakan ito. May ibang mga pantas sinabi nila na kung ikaw ay wala kang ablution at mayroon ka lang i-check, kukuha ka lang ng cotton o handkerchief o kukuha ka ng isang tela, tissue, hawakan mo lang siya dito para mabuksan mo ang Quran. At pagbabasahin mo siya, ay ganun. Di ba? Tama? Did you get me? Ngayon, wala akong ablution. So, I have to abstain myself not to touch the Quran. Therefore, what do I do? If I want to review some of the verses in the Holy Quran that I have memorized before, so I can memorize it, I can review without touching the Quran, and let me have your jawal. Yeah, let me have you. Kanino to? Sa'yo? Masya Allah, si Mujahid, trade me. Bago ito. Hala, nahiya pa siya. Oh, bakit? Congratulations, man. Alhamdulillah. Okay, you're not boasting, okay? So, فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Allah subhanahu wa ta'ala, when you have something, blessing, so share. So, ibig sabihin, ito, kung may Quran na nandito po sa inyong mga ano ba tawag dito? Oh, cellphone. Nawala tuloy ako. Cellphone, nandito sa cellphone. Pwede ayon sa mga pantas na maski wala kang ablution. Ang Quran nandito, basahin mo siya dito, i-review mo siya rito, o magbasa ka, lalo na yung mga gustong magbasa ng Quran the whole month of Ramadan, and then you can read even when you are not in ablution. But never when you are touching the Holy Quran, na ito mismo na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero dito, sabi ng mga pantas, pwede daw. Pero siyempre, mas kaaya-aya pa rin at mas maganda na ikaw ay naka-ablution.
Kung bakit nila sinasabi na bakit pwede dito, kasi dito may mga halo na, di ba? Nandito yung mga Facebook, nandito yung Twitter, di ba? Oh, what's so funny? Nandito yung, ano pa yung Instagram, nandito yung mga pictures nyo. Yung iba pa, wali udubila, mayroon pang mga haram, di ba? So, subhanallah, katakutan po natin ng Allah. Kung mayroon tayong Quran na nandito sa ating mga cellphone, mag-ingat-ingat tayo na mahaluan natin ito ng mga haram na ipinagbabawal ng ating tagapaglikha. Did you get me? That's the point. Yun yung mas'alatul fiqhiyah. Pwede kang mag-memorize, mag-review ng Quran maski wala kang ablution. Pero kung kahawakan mo ang buo itong Quran, kailangan naka-ablution ka. Na-remember nyo si Fatima, yung kapatid ni Omar ibn al-Khattab, nung sabi ni Omar ibn al-Khattab, magbu-Muslim na siya, sabi niya, arini, ano yung binabasa nyo? Sabi niya, wala. Sabi niya, ano yan? Salita ng Allah. Sabi niya, akin, ibigay mo sa akin. Sabi niya, hindi ko sa'yo ibibigay hanggat hindi ka muna nag-ablution. Li'annaka anta najis, dahil ikaw ay marumi sa puso't isipan. Dahil ikaw ay marumi, wala yung masaha illa tahirun. At hindi pwede hawakan ang salita ng Allah maliban sa mga tao na sila ay may ablution. Doon pa lang naantig na si Omar ibn al-Khattab. Kaya, doon siya ay nag-Muslim. Subhanallah. Pero dati, napakalaking kalaban yan ng Islam. Okay. So ngayon, yun pala ang Quran. Abuya. Al-manqulu bitawatur, at ito ay dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na it is known. Tawatur. Accepted by most of the scholars, most of the people, accepted by everybody, especially the Muslim ummah. At tawatur, known na yun, di ba? At dito, min awalihi al-suratul Fatiha wa akhiruhu as-suratul Nas. Ang pinakasimula niya ay Fatiha at ang pinakahuli ay suratul Nas. Wa bihadha, hada huwa ta'rif al-mama'na al-Quran. Alam niyo, may mga sinabi dito ang mga pantas, ang Quran. Kung sino sa atin na gusto niya na maging malapit sa Allah. Okay? Gusto niyo maging malapit sa Allah? All of you? All of you there, out there, brothers and sisters in Islam? Wallahi, the only key, according to most of the scholars, they said, if you want to be near to Allah, to be closest to your Creator, you have to read the Quran. That is it. Basahin mo ang Quran. Anong sinabi ng ara sa Quran? Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُذَكِّرٍ. Katotohanan, ginawa namin ang Quran na napakadali sa mga tao, at mayroon ba sa kanila na mag-aalaala sa akin? Ya Allah, isipin nyo, mismo ang Allah ang nagsabi na katotohanan ng Quran ay ginawa ko na napakadali sa kanila. Wallahi, wallahi mga kapatid, natouch ako kanina lang po siguro nung hapon, may nag-text sa akin na isang balik Islam, sabi niya, Ustad, please po turuan niyo ako ng Quran. Gusto ko magbasa ng Quran. Wallahi, nakaka-touch. Yung mga ganun na bagong pasok pa lang sa Islam, gusto na niyang basahin ng Quran. Nasaan tayo bilang mga Muslim para hindi natin i-google ang mga oras natin para sa pagsamba sa Allah? Dahil sa katotohanan, ang pinakasikreto at pinakateknik na ikaw ay gusto mong matuto ang Quran, wallahi maging ikhlas ka. Hilingin mo yan sa Allah. Wallahi, Allah will guide you, will show you na mababasa mo ang Quran. At kung bakit ikaw ay matanda na ngayon, kung bakit ikaw ay nasa anong edad ka ngayon, na hindi mo pa alam ang Quran, paano ito basahin, wallahi, you have to blame yourself. I am telling you this. Prangkuhan tayo, sister. Prangkuhan tayo, brother. Kung bakit hindi mo kayo ngayon, na nababasa ninyo ang Quran, na nahirapan kayo, hindi nyo alam paano basahin sa edad nyo na ngayon, sisihin ninyo ang sarili nyo dahil hindi man lang ninyo ginugol ang inyong oras para magbasa ng Quran. Dahil, sabi ng Allah mismo, ang sino mang gusto niya na magkaroon na maging madali sa kanya ang Quran, bubuksan ng Allah, padadaliin sa kanya. Lidhikri, ito ay bilang pag-alaala sa kanya. So ngayon, ang sinabi ng mga pantas dito sa Quran, isa ito sa pinaka-way
na ginawa ng Allah bilang pag-aalaala sa Kanya. Alalahanin mo ang Allah sa pamamagitan ng pagbasa ng Quran. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, every time na pag Ramadan, dumarating sa kanya si Jibril. Nire-review niya at binabasa niya ang Quran. Wallahi, I'm telling you this, my kids. Wallahi, this is a challenge to all of you and to all our viewers there. Noong ako, nasa siguro grade 5, grade 6, natatandaan ko pa ang kitab ni Muhammad Ismail. Sino ba yun? Si Muhammad Ismail na isang Indonesian scholar na dumating sa Pilipinas na nakapag-asawa siya ng isang Maranao. Naging asawa niya si Babu Asifar. Okay? Taga Ramain. Ngayon, mayroon siyang kitab na ginawa niya na isinulat niya. Na Quran at saka yung mga short verses. I don't know how to read Quran. I don't know how to write my name. All about Quran. Allah knows. Alam mo, Jade, ang ginagawa ko, 5 years old ako. Hindi ako 5 years old. Grade 5 ako noon. Siguro I was maybe 10, 11 years old. Alam mo, ginagawa ko, 12 years old. Ganun. Binabasa ako at na-memorize ko na ang Ayatul Kursi sa pamamagitan ng English lamang. Kasi nandun yung curiosity ko, nandun yung eagerness ko. Sabi ko, kung hindi ko ma-memorize ang suratu Ayatul Kursi, kailan ko pa to i-memorize? Alam nyo, sa umurang edad ninyo, at ito rin ang sasabihin ko sa lahat ng ating mga anak, grab the opportunity while you are still young ngayon, na very fresh pa ang utak ninyo para i-memorize yan ang Quran. Kasi pag na-memorize nyo yan, mananatili yan sa utak. Pag ikaw nag-memorize na tigulang ng edad mo, 40 plus na, mahirapan ka na mag-memorize. At ito ang totoo na experience ko po ito ngayon. Nung kami mga estudyante pa sa Madina, ito, nasabi ko sa misis ko. Sabi ko sa kanya, nung estudyante ako sa Madina, hindi pa isang oras, 30 minutes, one page of the Holy Quran. One page of the Holy Quran, 30 minutes, inshallah, kaya ko yan na i-memorize. Ngayon, aabutan pa ako ng isang oras, pag na-memorize ko pa yan, nawawala na agad. Bukas, kailangan ko pa i-review. Kasi, 40 plus na kaya ako, bay. Tigo lang naman. Kaya Mujahid, wallahi, I am begging you, my kids, start memorizing Quran and don't ever forget. Mawala na ang lahat. Wag lang mawala ang Quran na salita ng Allah sa puso't isipan nyo. Dala-dala nyo yan. At yan ang tanging yaman ninyo. That's true. Wallahi. Because when you have the Quran in your heart, you have nur. Mayroon kang liwanag. Dahil mismo ang Allah ang tinalaga niya na nazal al-Quran bin nur. Ang Quran ay ito ay liwanag. Ang sinumang tao na nagkaroon ng liwanag, ang puso niya sa Quran mananatili na kahit anong mangyari sa kanya, hindi siya mapapahamak dahil alam niya ang kanyang ugnayan sa Allah, na malapit siya sa Allah at paprotektahan siya ng Allah. Lian hadal Quran syafi. Ang Quran na ito, ang salita ng Allah, ito ay magiging katulong niya sa araw ng paghukom. Anong hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Sinabi niya, fa innal Qur'ana wa Ramadana syafi'an li ashabi ila yaumil qiyamah. Ang Quran at ang Ramadan ito ay magbibigay tulong sa isang tao sa araw ng paghukom. Sasabihin ng Quran, sasabihin niya, ya Allah, binasa niya ako noong nandoon siya sa mundo at siya ay bibigyan ng proteksyon dahil sa kanyang pagbasa ng Quran. At ganun din ng Ramadan, sasabihin niya, ya Allah, nag-ayuno siya sa Ramadan para lang sa iyo at siya ay poprotektahan sa araw ng paghukom para hindi siya mahulog doon siya nagliliyab na apoy. Did you get the point? That is how really important the Quran. Walaqad yasarna al-Qur'ana lidhikri wa fahal min mudhakkir. Mayroon bang mag-aalaala sa Ibig sabihin, ang Quran dapat pag-aalaala ito sa Allah. At wallahi, kasawi ang palad. Sasabihin ko to sa sarili ko, ako ito mismo. Bakit tayo nagbabasa lang ng Quran only during the month of Ramadan? Bakit hindi natin mabasa nung hindi pa Ramadan? Ganito lang tayo nag-i-interest sa Ramadan. Kasawi ang palad. Ibig sabihin, hindi tayo dapat yung tao na gumagawa ng mabuti dahil lang sa month of Ramadan. Hindi lang natin sasambahin ng Allah dahil sa month of Ramadan. Sambahin mo ang Allah, gumawa ka ng mabuti even after Ramadan. Kasi ito ang turo niya. Did you get the point? Mga wata, kaya inshallah magre-review ako sa inyo ngayon sa
Quran. Ano ba yung mga nabasa ninyo? Ayatul Kursi. Basahin mo nga ang Ayatul Kursi. Sino? Okay. Marjana, basahin mo ang Ayatul Kursi. Bismillah. Malakas ha? Walang babasahin. From your heart. Inshallah. Allah will reward you. Bismillah. Read Ayatul Kursi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا أعبد ما Ano yan? Ayatul Quran. Ano yan? Ano ba yan? Hindi. Ano yun? Yung binabasa mo, Kul ya ayyuhal kafirun. Ayatul Kursi. Allahu la ilaha illa. Sige, kalma ka lang. Huwag kang mahiyawa. Bismillahirrahmanirrahim. Nakakaingit ngayon mga bata ngayon, mga matatanda, nagbabasa ng Quran dito na sa FB, nilalive pa nila. Gawin mo lang. Inshallah, bismillah, kalma. Ayatul Kursi. Bismillah. الله لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم. Very good. Okay, ikaw naman Mujahid. Anong sa'yo? Ikhlas. Ayaw ko ng ikhlas. Napaka-short, ikhlas, agad? Duha. Hindi. Sige, sa suratu ad-duha. Sige, bismillah. Suratu ad-duha, dali, bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wadduha wal layli idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa ya'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhailan fahda. Wa wajadaka a'ilan fa'agna. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Wadduha, mashallah. Ikaw Marwa, anong babasahin mo? Maun? Hindi yung wal adiyat? Mas maganda yung adiyat. Hindi, babasahin mo. Mas paborito ko yung binabasa mo yun. Ha? Maun? O sige, bismillah. Malakas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Subhanallah. Yan lang ba? No. I want another verse. Marjana, bawi ka rito. Yung Wattini was Zaytun, di ba? Oh, Suratul Tin. Maganda yung Suratul Tin. Yeah. Wattini was Zaytun. Bismillah. Ano? Bismillah. Ano? Anong aya? Jade. Kaya banjisi nga. Ano may kupakikuha na kasi ikaw. Batian mo yung maganda siya yung tin. Tin was lillahi mafisama, mahaba yan. Baka mawala ka. Na-memorize mo? Lillahi mafisama. Bismillah. Hindi, baka magkamali ako. O ano? Wattini was zaytun wa turi sinin. Yalla. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون
وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. Okay, ikaw Mujahid. Yung lillahi ma fis samawati wal ard. Bismillah. Andar magaraysukan. Dali, bismillah. Lillahi ma fis sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير لا يكلف آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل ربنا لا تحمل علينا إن نسينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما شاء الله, very good. ما شاء الله, very good. Diretso. والعاديات ضبحا. Yan ang gusto ko na binabasa mo, Marwa. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لقنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Masya Allah, tabarakallah. Ano nangyari sa inyo? Surprise kayo, no? Alam nyo mga kapatid, Masya Allah, tabarakallah. Dati kasi, ang hirap talaga mag-alaga ng mga bata. Kayo na naging ama, naging ina. Alam natin na isa sa mga, yung pagiging parenthood, di ba? Kasi hindi mo alam kung saan ka lulugar sa anak mo. Papagalitan mo yan, yung maha-high blood ka sa kanya dahil kung ano yung gusto mo, minsan yun ang hindi niya gusto. So nag-a-adjust ka pero walang magulang na hindi naghahangad kundi lahat kabutihan sa kanyang mga anak. Itong mga to, naalala ko to nung kami minsan pag pumupunta pa ng Makkah, Madina, maliliit pa yan sila, nagbabasa ko ng Quran, tuloy-tuloy sila na gumagaya hanggat na i-memorize. Minsan din sa pagkukulang ng oras ko sa pagiging mahina marupok ko, minsan wala ding oras, kaya minsan hindi ko na rin sila nare-review. Kaya yan, ngayon na-review ninyo ang sarili ninyo, maraming pagkukulang, kailangan mga wata na kayo na mismo ang magtuloy-tuloy niyan.
Hindi na kinakailangan na nandyan pa ang magulang ninyo para ituloy-tuloy nyo kasi malalaki na kayo. Okay? Malaki na kayo. Hindi na kailangan i-dictate sa inyo. Sariling ano niya inyo na ito eh. Di ba? So alam nyo kung gaano ka-importante ang Quran. So minsan po talaga tayo bilang mga magulang nakakamangha po at saludo ako doon sa mga magulang na mashallah ay mga anak sila na nakahafid na po ng Quran. At yung mga nagte-text po sa atin na sinasabi nila sana ang kanilang mga anak makapag-aral sa mga Islamic universities. Ngayon po, online po ngayon ang pag-aaral ay application na po sa internet. Hindi po katulad nung nauna sa amin, kailangan pang magpa-interview, kailangan pa mayroon pang mga papel na ibigay. So, marami po yan. Ako may naalala ko isa sa aking mga aunties na yung mga anak niya gustong-gusto niya mahafid, gustong-gusto niya makapag-aral sa Islamic universities, pero ganun pa man kung hindi ito ipinagkaloob ng Allah sa atin, ay inshallah yung good intention na lang ang ibibigay ng Allah. Kaya po dapat tayo laging malinis po ang ating intention. Inaalaala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na maski hindi man nag-success tayo sa ating mga anak, na ya Allah sana ang ibigay mo sa aming mga anak ay magkaroon ng kaalaman sa Islam, magkaroon ng tunay na pagkatakot sa iyo, at magkaroon ng magandang pakikitungo, pakikipagkapwa sa tao. Hindi natin maiiwan sa kanila na yung kayamanan, yung lahat ng mga yan. Ilan sa atin nakikita natin dahil sa kayamanan na iniwan sa mga anak, nag-away-away mismo sila, hindi sila nagkasundo, nagpatayan pa yung mga iba. So ang pinaka-importante ay ang takot sa Allah, ang magandang pag-uugali at ang pagkilala sa tunay na nag-iisang Diyos at ang pag-aaral sa Islam. Yan ang that is the best legacy na treasure na dapat iwan namin sa inyo, mga wata. Please, ngayon Ramadan, wag nyo ako pa-high blood. Iman to Ramadan na preview ka nun sa Quran. Minsan nasasabihin ko, ikaw, anong na-memorize mo? Anong iano mo? Okay? Kailangan yan. Hindi na kinakailangan na sariling ano nyo yan. Sariling pagsisikap na ninyo. Hindi na kailangan, malalaki na kayo. Astaghfirullah. Okay, so balik tayo sa topic na discussion natin patungkol po sa Quran pa rin dahil ito malapit na po ang oras natin, 15 minutes na para tayo mag-end sa ating family lecture natin at para din sa Ramadan series natin na ito. Okay, so ang Quran, paano ito bumaba kay Propeta Muhammad? Marjana, di ba? Na pag-usapan natin noon na ang Quran ay bumaba ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang una na sura na talata na bumaba sa kanya ay ang Iqra, meaning read. Doon kinuha yung Quran, qara'a, Iqra, magbasa. Okay? Ibig sabihin ay bigkasin mo. So ngayon, ayon sa mga pantas, magbasa dahil ganito ka-importante ang pagbabasa at pag-aaral. Ganito ka-importante ang pagsisik ng knowledge sa Islam. So bumaba kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, si Propeta ay ammi. Ibig sabihin, unlettered man. He doesn't know how to read, how to write the Quran. Nothing. Wala siyang alam sa Quran. But because of the power of Allah subhanahu wa ta'ala that was enlightened to Prophet sallallahu alaihi wasallam, na i-memorize niya ng puso. Buong puso sa Quran, sa kanyang puso at sa kanyang isipan. Kaya nung sinabi ni Jibril na Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, doon sa 3 beses na yun, doon siya nakapagsabi na alhamdulillah, ibig sabihin ay na-memorize niya yung Quran. Ibig sabihin nakapagsabi siya ng Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, hanggang doon sa 3 beses na sinabi sa kanya na basahin mo ang talatang ito sa pangalan ng iyong Panginoon, ang nilikha niya ang tao mula sa alak, mula doon sa namumuong dugo. Okay? Tapos, Iqra wa rabbukal akram, ang iyong Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na tunay na mapagbigay. Okay? So ngayon, ang Quran na ito, dumating kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ay by piecemeal, by gradual. Hindi katulad sa kay Propeta Musa, na kung ano yung ipinadala sa kanya ay yung the 10 commandments. Okay? Pinuntahan niya dun sa Mount Sinai, pagkatapos ay ibinigay sa kanya ng Allah at ito yung ituro sa mga tao, at kung isipan nyo, nandoon pa rin yung tauhid, yung pagkaisa ng Allah. Kasi una, sinasabi doon sa unang pag-uutos ay
huwag kang magtambal sa iyong Panginoong Allah, ang nag-iisang Diyos. At huwag kang gumawa ng anumang mga ibang kawangis na tao o maggumawa ng mga ribulto bilang kasama ng iyong kuwan. Nakakuha na ako na ibubkunsitrita na watay ni nawawala ako please. So anong punto doon? Ang punto doon ay ang Quran was revealed to Prophet sallallahu alaihi wasallam in a gradual. Bakit kaya gradual? Why it is a piecemeal? Ha? Within 23 years. 23 years bumaba ang Quran. Isipin nyo, sa loob ng 23 years, ang Quran ay doon na buo kay Propeta Muhammad within the period of 23 years. 13 years in Makkah and 10 years in Medina. So alam natin yung mga sura na talata sa Makkah ay ito yung suratul Makki, at ito yung patungkol sa mga patungkol na ito siya yung paniniwala sa nag-iisang Diyos, patungkol sa araw ng paghukom, patungkol ito doon sa mga ayat na sa Naraka Jahannam, patungkol sa Jahannam. Whereas yung mga Madani, yung mga sura ng Madani, ito na yung mga patungkol sa mga batas. Kasi Muslim na ganap na silang Muslim, di ba? So, ibig sabihin, nandun na yung mga batas, at nandito na yung mga dapat ninyong gawin, okay? Nandito na yung mga fake, yung mga ganun. So, ganun ang pagkaiba ng Makki at saka doon sa Madani. Yung sa Madani ay patungkol ito sa pagsasabuhay na ng Islam. Samantalang yung sa Makki ay ito ay pananakot sa mga tao na hindi naniniwala sa Diyos para sila ay tanggapin ang tunay na paniniwala sa nag-iisang Diyos. So dito makikita natin unang first revelation na ipadala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang Iqra. Okay, meaning ganun ka importante ang pagbabasa at pag-aaral. Dapat sa buwan ng Ramadan ngayon, kung sino po yung hindi marunong magbasa ng Quran, ngayon po hilingin nyo sa Allah na para mabasa ninyo ang Quran ay kailangan ng dua at kailangan meron din kayong initiative. Gagawin nyo yun, di ba? Ngayon, ano yung pinaka-last na revealed kay Propeta sallallahu alaihi wasallam? Makikita rin natin ito sa Suratul Baqarah. Yes, that is in the Suratul Baqarah. Somewhere doon sa bago magtapos ang Baqarah, mga ilang pages pa. Pero ang sinabi doon, ang ayon sa mga pantas, may mga pantas na nagsabi na huling bumaba daw kay Propeta Muhammad is yung nag-hajj siya, di ba? Yung sabi ng Allah, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina. Today I have perfected your religion and I have completed my favor unto you, O Muhammad, and I have chosen for you Islam as your religion. At nung narinig ito ni Omar ibn al-Khattab, naiyak na siya. Dahil sabi niya, ito na yung talata na tapos na ang lahat. Kinumpleto na ng Allah ang kanyang relihiyon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at naiyak siya. Pero hindi pala ito. According to most of the scholars, hindi ito yung pinakahuli na revelation kay Propeta Muhammad, because after when he performed the Hajj, he went back to Medina at mayroon pang mga talata na sumunod. Kasi ilang buwan bago siya namatay nung pag-Hajj niya. Okay? So, ano yung last na verse? Sabi ng Allah sa Quran, Wattaqu, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. This is the last verse revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakutan mo ang inyong Panginoong, ang Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ang bawat isa ang natapos niya dito sa mundo, ang nagawa niya mabuti at masama, ipapakita ito sa kanya, ilalantad ito sa kanya. Ang mga taong gumawa ng kabutihan, of course, walang gantimpala kundi ang paraiso ng Allah. Ang mga taong nagpariwara at tumambal at naging makasalanan, ay ang gantimpala nila ay ang nagliliyab na apoy, o dahil sila ay nagpabaya. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Babalik kayo lahat sa Allah. Thumma tuwaffa, lahat kayo mamatay. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, at kung ano ang nagawa ng bawat isa. Kasabat. Wa hum la yuzlamun, at ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kailanman sila ay hindi sila magkakaroon ng hindi patas sa pagbibigay ng Allah sa inyo. Ibig sabihin, kung nakapasok ka sa imperno, you deserve. Kung makakapasok ka sa paraiso, you deserve. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon siyang mga anghel na ipinapasulat ang ating mabuti at masama nating gawain. Did you get the point? So yun ang pinakahuli.
nandun pa rin yung pagkatakot sa Allah. Ang pagkatakot sa Allah, ang pagsunod sa kanyang mga pag-uutos at ang pag-aalaala sa kanya sa lahat ng anumang mga bagay saan man tayo naroroon. Diba? Yun ang takot sa Allah. Ngayon, nakuha natin na ang Quran na ito ay naipadala sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano ito naisulat? Paano ito nabuo, na-convine, di ba? Kasi maraming mga nagtatanong diyan. Ang Quran sa time ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, noong to kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga sahaba gusto na nilang isulat. Buhay pa si Propeta sallallahu alaihi wasallam. But the Prophet sallallahu alaihi wasallam advised them na huwag mo muna isulat. Kasi wala ang tawfik ang Allah kay Propeta Muhammad para ito isulat. Ayon sa mga explanation ng mga pantas, dahil din the Prophet sallallahu alaihi wasallam natakot din ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na baka yung mga salita niya na isinusulat ni Abu Hurairah o may mga nagsusulat na ibang mga sahaba at baka ito ay may halo sa Quran. Kaya in-advise niya na wag mo muna itong isulat. So ang bawat revelasyon, lalo na nung si Propeta Muhammad ay malapit na siyang mamatay, 2 beses sa buwan ng Ramadan, bumabasa kanya si Jibril para i-review ang buong Quran. So si Propeta Muhammad, dahil alam ni Jibril na siyempre si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pag-uutos ng Allah sa kanya, kailangan i-review sa kanya ang Quran na buong-buo, walang pag-aalinlangan at walang kulang. Kaya si Propeta Muhammad sa loob na yun ng Ramadan, na last na pagra-Ramadan niya, ay 2 beses sa kanya bumaba si Jibril ng maraming beses para i-review ang kumpleto ng Quran. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang paano niya pa inisulat ang Quran, inuutusan niya ang mga sahaba. Si Zaid bin Thabit, halimbawa, isang katib, isang manunulat, isang maalam. Si Zubair bin al-Awwam, mga sahaba, lahat ng karamihan ng mga sahaba, ng mga hufad, ng mga fuqaha na kanilang mga talino, isinisulat nila ang Quran sa pamamagitan ng mga dahon. Isinusulat din nila sa pamamagitan ng mga dingding. At yung iba ay na-memorize ng buong puso sa katulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So si Propeta sallallahu alaihi wasallam, siya rin ang nag-instruct sa mga sahaba na isulat itong talata ito, ang sumunod na talata ay ito. At ang sumunod ay ganito. At kung paano rin nagkaroon ng suwar, chapters, Fatiha, Suratul Baqarah, Suratul Imran, Suratul Nisa, Suratul Maida, ganun din si Propeta Muhammad. Pagkatapos sinasabi niya, mauuna ang Fatiha, sumunod ang Baqarah. Siya mismo nag-instruct. At of course, ito ay galing mismo sa Allah subhanahu wa ta'ala, enlightened by Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bagat naman sa Quran, tayo bilang mga Muslim, Ahlus Sunnah wal Jamaah, our belief in Quran is the perfect word of Allah. There is no doubt on it. Why Allah subhanahu wa ta'ala said, Alif Lam Mim, dhalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Indeed, O Muhammad, Alif Lam Mim, this is the book, the book of Allah subhanahu wa ta'ala, that there is no doubt on it. Perfect words of Allah subhanahu wa ta'ala. La rayba fi hudan lil muttaqin, and this is a guidance to those who believe, to those who fear Allah subhanahu wa ta'ala. And ang Quran na ito, sinabi rin ng Allah, inna nazzalna alayka al-Qur'ana, inna anzalna alayka adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Kami katotohanan nagpadala sa iyo ng dhikra. Ang isa sa mga pangalan ng Quran ay dhikra, meaning remembrance to Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna lahu lahafidhun, and we will protect this in any corruption. Yung mga unang mga kasulatan, ang Taurah, ang Injil, Suhufi Ibrahim, at yung ang Taurah at saka yung Injil at saka yung Suhufi Ibrahim, ang mga lahat yun ay nangawala, nangasunog at sinira ng mga tao. Pinalitan nila. Pero ang Quran, anuman ang gawin ng mga kuffar, mula ngayon hanggang sa magunawang mundo, you cannot do anything about the Quran. Because Allah, Almighty Allah, subhanahu wa ta'ala, is the one who will protect the Quran. And any corruption, anuman ang gawin nila, ang Quran ay nasa puso ng mga Muslim. Ilang mga kabataan ngayon na i-memorize lahat ng Quran. Karamihan, hafid,
10 years old. Si Imam Shafi'i nga, na-memorize daw niya, 9 years old lang, or 7 years old. Si Bukhari, lahat ng mga, at ngayon, nakakamangha sa mga katulad ng mga bata, wag na tayo magpalayo. Diyan sa Marawi City, may mga institution na nag-memorize sila ng mga Quran, di ba? So, napakadali lang nilang mai-memorize ang Quran ngayon. Kasi, kung sino ang bibigyan ng Allah ng guidance, ang Quran, mai-memorize niya. So, pagkatapos noon, so, ibig sabihin, wala ng doubt. Ha? Si Propeta Muhammad ang nag-instruct sa kanyang mga sahaba na isulat ito sa ganyan, ito ang sumunod na aya, ito ang sumunod na chapter. Then after nung namatay si Propeta sallallahu alaihi wasallam, si Abu Bakr as-Siddiq ang siya ang naging khalifa, the successor of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. At ganun din, hindi rin naisulat ang Quran sa time ni Abu Bakr as-Siddiq. But marami nang na-memorize ang Quran na from cover to cover. Katulad ng pag naka-memorize ng mga tao ngayon. Ngayon, si Omar, pumunta siya kay Abu Bakar, nanukala siya. Kasi marami nang nangamatay sa mga digmaan sa kanilang pakikipagdigma ng mga na-memorize nila ang Quran. Si Omar ibn al-Khattab, pumunta siya kay Abu Bakar. Sabi niya, "O Abu Bakar, ngayon marami nang nangamatay na mga na-memorize nila ang Quran. Kung hindi natin isulat ang Quran, natatakot ako na baka ito ay hindi natin maisulat. Hindi natin maisulat ng buong buo." Si Abu Bakr as-Siddiq, sabi niya, "Omar, bakit ko gagawin ng bagay na hindi ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? So I don't have any authorization para isulat ito." So nagpumilit si Omar ibn al-Khattab, hindi pa rin ito napayagan ni Abu Bakr as-Siddiq hanggat umalis si Omar ibn al-Khattab. Ibang riwayat, sumama ang loob niya kasi ang gusto talaga niya ma-memorize. Nung namatay si Abu Bakr as-Siddiq, pumalit si Omar ibn al-Khattab at buong na kumpleto na cover to cover na walang pag-aalinlangan sa time ni Uthman ibn Affan, the third caliphate of Islam. Doon sa time ni Abu Bakar, bago siya namatay, nagkaroon na ng idea ng mga review kung paano ito ma-cover to cover ang Quran. Nung namatay siya, pumalit si Omar ibn al-Khattab, siyempre siya ang khalifa, yun ang gusto niya, mangyayari at mangyayari. Kaya doon na nagsimula ang pagsusulat ng Quran, ng buong buo. At hindi lang ganun lang pagsusulat nila sa Quran. They gathered all those who are reliable persons who memorized the Quran na hindi sila nalaman na sila ay mga kadab, mga sinungalin. Totoong-totoo. Minsan, kung magkaroon sila ng may kunting pag-aalinlangan, hindi nila ito tatanggapin. Hindi yan. Kasi may nabalita na sinungalin yan. Halimbawa, si Mujahid, sinungalin. Maski na-memorize niya yung Quran, hindi pa rin yan. Yung sa committee na naggagawa ng Quran, para yun, sabi nila, hindi kasama si Mujahid. Kasi buong buo ang Quran. At nung namatay na rin si Umar ibn al-Khattab, buo na kompleto ito kay Uthman ibn Affan. At kung ano yung pagkasulat noon hanggang ngayon, ito pa rin ang Quran. Poprotektahan ito ng Allah at walang pagdududa ang Muslim na magkaroon siya ng pagdududa ng Quran ang may kulang. Dahil ang sino mang magsabi na Muslim na sasabihin niya na ang Quran na ito ay may kulang, may pagdududa, sila po ay kafir. Ayon sa mga pantas. Ang Quran na ito ay buong-buo mula sa Allah, perfect words of Allah. We believe on it, and Allah subhanahu wa ta'ala will protect it in any corruption. That is why we Muslims, we should not have any doubt on the Quran. It is a perfect words of Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, the climax, the summary of our discussion tonight is read the Quran. Read and review kung anong na-memorize ninyo. Inshallah, mag-start tayo mga wata, i-review ko din kayo para makapagbasa ng Arabic at mag-review ng mga ayat dahil ito lang ang alam kong kayamanan na pwedeng iwan sa inyo. Inshallah. Hanggang sa muli, oras na po para tayo ay mamamaalam na, mga kapatid at aming mga kababayan at aming mga kamag-anak na nandyan sa Pilipinas, saan man kayo sa lupalop ng mundo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. May Allah subhanahu wa ta'ala prolong our life, worshiping Allah subhanahu wa ta'ala, and give guidance to our children, into our family, and all of our family members, at patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga magulang. Ngayon po, buwan ng Ramadan, pagkakaisa, pagbabago, pagmamahalan, respeto, sana wag lang po salita. By action. Ito, una, I am advising myself. Lahat tayong mahirap yung nag-advise ka pero nakakalimutan natin. Mga wata, say assalamualaikum sa mga kapamilya natin, sa mga tunganan nyo. Huwag na huwag kayo nahiya. Astagfirullah. Assalamualaikum. Marwa.
Sa mga taga Iligay noon, mga Iligan, yung mga kamag-anak nyo sa Iligan, Cagayan, sa Maynila, lahat. Mujahid, kumusta? Ayos. Ayun, ayos lang daw po. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.